Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Siguro maganda po na sa mga hindi po makakadalo ng ating orientation para sa initial formation for the Secular Franciscan Order, minabuti ko po na mag-record ng video upang kahit papano po ay meron tayong susundan at kahit papano ay meron din tayong mababalikan. So I will discuss three sessions for this afternoon. We have session one, session two, and session three. First thing, let us go to session one. No, but before that, no, let us pray first po. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Saint Francis of Assisi, pray for us. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So nahati po ito sa tatlong session, gaya ng nabanggit ko po kanina. Sa unang session po, ito ay tumutukoy doon sa quotation na galing po sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 1, verse 35 to 39, come and see. No, yung tawag ng Diyos at ang bokasyon po ng isang secular Franciscano. So ano po ba yung bokasyon? No, marami na po tayo naririnig at alam ko po na napakadami ninyong alam kapag po dinedefine o binibigyan natin ng meaning of vocation. So, ano ang aking bokasyon? That is a personal question to us. No po, bawat bokasyon po ay nagsisimula lagi sa isang invitation, paanyaya, no? Siyempre, ang bokasyon ay pagtugon at meron nag-anyaya, kaya tayo tumutugon. Hindi po ito nagsisimula sa isang decision making, no po, kundi sa Diyos na unang tumatawag sa atin. Kaya tayo nagkakaroon ng ganitong pagdedesisyon ng pagtugon ay dahil mayroong unang tumawag sa atin. At siguro, ganun din ang buhay ni San Francisco ng Assisi, bago niya naman nakilala ang Panginoon at bago naman siya tumugon sa buhay na mayroon siya, ay mayroong unang tumawag sa kanya. Marahil po may ilan sa atin na nagtatanong, bakit po tayo naririto? Maari pong may nag-imbita, may nagbigay ng inspirasyon, o baka tahimik na pagnanais sa puso na mas mapalapit sa Diyos, napakarami po nating dahilan. Ano man po yung ating dahilan, ang mahalaga ay tumutugon tayo sa paniyaya na makinig. No po, na nakikinig na papakinggan natin ang pagtawag ng Panginoon. Sa Ebanghelyo po ni San Juan, no, chapter 1, verse 35 to 39, mababasa po natin ang kwento ng alagad ni Juan Bautista. Nang makita nila si Jesus, sumunod sila sa kanya at lumingon si Jesus at tinanong sila, ano ang hinahanap ninyo? Ang sagot po nila ay, Rabbi, saan po kayo naninirahan? No? At sinabi ni Jesus, halika kayo at makikita ninyo. That is a very theme, no po, ng ating session 1. Come and see. Hindi niya sila pinilit. No, wala pong pamimilit na nangyari. Hindi niya sila binigyan ng mahabang paliwanag. Hindi nag-explain si Jesus na dito ako nakatira, sundan niyo ako, ito ang aking gagawin. Hinayaan niya silang lumapit, makilala siya, at higit dito ay maranasan ng kanyang presensya. Ganyan din po ang ating orientation. Hindi ito panahon upang agad magpasya. Kung magiging miyembro ba ako ng OFS, ito ay panahon upang lumapit, come, makita, see, upang makilala ang bokasyon ng Fransiskano. At higit sa lahat makilala si Kristo na siyang sentro po ng ating buhay. Bilang mga naghahanap, inanyayahan po tayong tanungin ng ating sarili, ano ang tunay kong hinahanap? O bakit ba ako nandito sa OFS? Bakit ba ako nagkakaroon ng ganitong pagpasok sa orientation na ito? Ano bang nais ipakita ng Diyos sa yugto nitong aking buhay? At sa pagtatapos po no, ng ating 5 orientation, napakadami po nito. No, hindi ang mahalaga ay kung sasali tayo sa OFS. Ang mahalaga po dito ay naging malinaw sa atin ang tawag ng Diyos at kung naging malalim ang ating relationship kay Kristo. Wala pong silbi ang pagdalo natin ng mga orientation na ito. Walang silbi ang pag-attend natin mga inquiry sessions kung hindi tayo napapalapit doon sa ipinupunto ng bawat session sa atin. At sayang din naman ang pagiging ehemplo ni San Francisco kung hindi rin natin nakikita ang buhay niya
na maglalapit sa atin sa Panginoon. Kaya po, umpisahan na natin, no? That is the part of the orientation, yung come and see. We'll go to the second orientation, which is focusing on the journey of conversion of Saint Francis of Assisi. So totoo lang po, the very basic question while entering on this orientation process is, kilala ho ba natin si San Francisco ng Assisi? Noong marinig natin ang pangalan San Francisco ng Assisi, ano po unang pumapasok sa isip natin? Marahil ay isang taong mahirap, mapayapa, mahilig sa kalikasan, o kaibigan ng mga hayop. At totoo po yun, no? Ang lahat ng iyon totoo po. Ngunit hindi doon nagsimula ang kanyang kwento. Si San Francisco ay pinanganak po sa isang mayamang pamilya. Bata pa lamang siya, ay puno na ng mga pangarap, nais niyang maging isang kabalyero, makilala at magkaroon ng dangal at tagumpay. Katulad po ng pinapangarap natin sa buhay until now. Whatever the age of is, no po, na meron tayo, yan po ang pangarap ng buhay natin. Nabuhay siya sa karangyaan, gusto din natin maging mayaman, no? Gusto rin natin maging masaya. Katulad din, no po, ng mga kabataan na siguro kahit hindi kabataan ngayon, yan ang pangarap ng buhay natin. Ngunit, may pangyayari po na unti-unting nagbago sa kanyang puso. Naranasan niya ang digmaan. Even po nabilanggo at nagkaroon din siya ng sakit. Sa mga sandaling ito, nagsimula siyang magtanong, ito na ba talaga ang kahulugan ng aking buhay? Yung purpose ng aking buhay? Naghahanap din, katulad din ni San Agustin. Minsan ang Diyos ay nagsasalita lamang hindi po sa mga masasayang karanasan ng buhay natin, kundi maging sa ating mga kabiguan, pagdurusa, at mga tanong sa buhay. Isa sa pinakamahalagang sandali ng kanyang conversion ay nang makatagpo niya ang isang ketongin. Noon, iniiwasan yung mga ketongin, no po, dahil syempre alam naman ninyo, no, ketongin sa panahon nila, kahit pa ng panahon ni Jesus ay nilalayuan, pinandidirian, at pinatatakutan. Ngunit sa biyaya po ng Diyos, bumaba siya sa isang kabayo. Nilapitan niya po ang ketongin at out of nowhere no po, niyakap niya ito at hinalikan niya ito. Sa kanyang testament, sinabi ni San Francisco na dating mapait sa kanya ang naging tamis ng kaluluwa at katawan. Ano pong ibig sabihin na ito? Ang conversion po ay hindi lamang yung pagbabago ng isip. No? Magbabago ako, syempre we are thinking of, ano bang gusto kong maging? Ano bang mangyayari sa buhay ko? Ano ang dapat kong baguhin? Even in New Year's resolution, yan po yung nasa isip natin. Pero that is not the point of being converted. Being converted is yung pagbabago ng puso. This is what we call metanoia. Kapag hinayaan natin kumilos ang Diyos sa ating buhay, nagbabago rin ang ating pagtingin sa sarili, sa ating kapwa, at higit sa lahat, sa mundo. May isa pa pong mahalagang pangyayari sa buhay ni San Francisco. Habang nananalangin siya sa maliit na simbahan ng San Damiano, na po, makikita niyo po yan, narinig niya ang tinig ni Kristo mula sa krus. Francis, go and revealed my church. Sa una, inakala po ang ibig sabihin po nito ay ayusin yung sirang gusali, kaya po nagsimula siyang mag-ipon ng mga bato at kumpunuhin ang simbahan. Ngunit kalaunan po, naunawaan niyang mas malalim ang paanyaya ng Diyos. Ang tunay na simbahang nais buuin muli ay ang puso ng mga tao. It is not only the physical, no, but the spiritual aspect of the church. At isang simbahang muling nabubuhay ang pananampalataya sa pagmamahal at kabanalan. Kung babalikan po natin ang history ng simbahan, di naman po perpektong simbahan. Maraming pagkukulang ang simbahan at siguro ay nadala na rin ng mga materialismong bagay. Ngunit ito ang panyaya kay Francisco ng Diyos, ni Jesus, to reveal the church, the true meaning of church, the formation of the church, not only focus on the physical, but also on the spiritual aspect. At ganito rin po ang panyaya sa atin. Hindi tayo tinatawag ng Diyos upang maging panibagong San Francisco. Hindi tayo tinatawag upang gayahin lamang ang kanyang pananamit o pamumuhay. Sa totoo lang po, hindi po literal ang gustong paratingin ni San Francisco sa atin. Sa lahat ng nangyari sa kanya, sa mga conversion na mayroon siya,
Tinatawag tayo ng Diyos na magkaroon ng pusong handang magbago tulad ni San Francisco. Hindi isip ang nagbabago, kundi ang puso. Sa OFS, madalas po nating marinig ang salitang ongoing conversion. Ibig sabihin, ang pagbabago ay hindi lang po minsan na nangyayari sa buhay ng tao. Araw-araw tayong tinatawag ng Diyos. At araw-araw din tayong bumabalik sa Diyos na ito. Araw-araw tayong inanayahan maging mapagkumbaba, mas mapagmahal, mas mapagpatawad, at mas tapat sa Ebanghelyo. Ito po ang puso ng isang Fransiskanong bokasyon, ang patuloy na pagbabagong buhay kay Kristo. Hindi po isang buwan lang ang pagbabago. After nun, babalik ulit tayo sa dati. Ang pagbabago ay araw-araw tayong nagdedesisyon sa buhay natin. At araw-araw na nangyayari ang conversion. Hindi ibig sabihin ng tao ay mabait sa buong 10 taon. Mabait siya kinabukasan. Mabuti siya kinabukasan. Choosing what is good is not only happen on a year to build a good moral ng tao, kundi ang pangyayari sa pagdedesisyon bawat araw, ang pagpili sa mabuti, doon natin mas nararanasan ang conversion. Kaya bago natin isipin na kung tayo po'y magiging membro ng OFS, itanong muna natin, hinahayaan ko ba ang Diyos na baguhin ang aking puso? Dahil ang isang Fransiskano ay hindi sa pagsusuot ng krus, ng tao cross, sa pagbigkas ng mga pangako. Nagsisimula po siya sa isang pusong handang magsabi, Panginoon, baguhin mo ako. Pumunta po tayo sa session 3. Sa session 3, it is about living the gospel, ang Franciscan way of life. Sabi nga po sa chapter 5, verse 13 to 16, St. Matthew, kayo ang asin ng lupa, kayo ang ilaw ng sanlibutan. We are the salt of the earth and the light of the world. Sa ating naunang session kanina, yung Camency, yung Franciscan vocation, natuklasan po natin ang bokasyon ay nakikilala natin sa buhay at conversion ni San Francisco ng Assisi. Ngayon, isang mahalagang tanong ang ating pagnilayan po. Ano ba talagang ibig sabihin ng mabuhay bilang isang Fransiskano? Maraming tao ang nag-aakalang pagiging Franciscan ay tungkol lang sa pagsusuot ng tau cross, pagdarasal ng prayer St. Francis o pagkakaroon ng devotion kay San Francisco. Mahalaga po ang mga ito. Ngunit hindi ito ang sentro ng ating bokasyon. Ang sentro po ng ating bokasyon ay si Jesus. Ito po ang malinaw na sinasabi ng rule of the OFS. The rule of in life of secular Franciscan is this: to observe the gospel of our Lord Jesus Christ by following the example of Saint Francis of Assisi. Nasusulat po ito sa rule ng paragraph 4. Pansinin po natin ang pagkakasunod-sunod. Hindi sinabing sundan si San Francisco. Ang unang sinabi ay observe the gospel of our Lord Jesus Christ. Si San Francisco ay naging mahalagang halimbawa dahil siya mismo ay may buong pusong nabuhay ayon sa Ebanghelyo. Hindi niya po inimbento ang kanyang paraan ng pamumuhay. Ang kanyang inspirasyon ay si Kristo. Kaya niya po yun nagawa, yung ganong pamumuhay ay dahil sa Panginoong Hesukristo. Kung kaya't ang isang tunay na Franciscan ay araw-araw po nagtatanong, ano ang nais ni Kristo na gawin ko ngayon? Hindi anong gagawin ko ngayong araw na ito? Ano ang nais ni Kristo na gawin ko ngayon? Ang Ebanghelyo bilang gabay sa buhay para kay San Francisco, ang Ebanghelyo ay hindi lamang binabasa. Gospel is not only books no of kapag tayo ay kailangan magbasa tungkol ng salita ng Diyos, kundi ito ay kailangan ding isabuhay. Sabi nga nila, no, action speaks louder than tama ba? Than words, no? Hindi ko po ano, pero di ba mas higit po ang aksyon kumpara sa mga salita na mayroon tayo. Kapag sinabi ni Jesus na ibigin mo ang kaaway, sinikap niya itong gawin. Ni San Francisco, gayon din po tayo. Kapag sinabi ni Jesus kung ibig mo maging ganap, ipagbili mo ang iyong ari-arian,
Tinanggap niya ito ng buong puso at literal niyang ginawa. Kapag sinabi ni Jesus mapalad ang mga dukha sa Espiritu, ginawa niya itong paraan ang kanyang pamumuhay. Ito rin po ang pangyaya sa atin, hindi lamang pag-aralan ng salita ng Diyos, kundi hayaan po ito na baguhin po ang ating buhay. Hindi lang ito context, kundi meron ding pagsasalin ng kontekstong ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang apat pong katangian ng isang Fransiskano, una po, napakahalaga, buhay panalangin. Hindi mabubuhay ang San Franciscan walang panalangin. Sana po, maging malinaw ito sa ating lahat. Ang panalangin ang nagpapanatili ng ating relationship kay Kristo. At ito ang tinuturo natin lagi sa bata. Paano mapalapit sa Panginoon? Through prayer. Prayer is conversation, communication to our Lord, sa ating Panginoon. At paano lalalim kung hindi tayo nakikipag-usap at nagkakaroon ng communication? Hindi lang po ito pagbigkas sa mga dasal. Ito po ay pakikipag-usap sa Diyos. Ito po ay pakikinig sa kanyang tinig. It is not only telling our stories to God, but also God's tell stories, no, sa ating mga buhay kung marunong po tayo nakikinig kapag tayo ay nagdarasal. At ito po ay pagbubukas ng ating puso sa kanyang kalooban. Pangalawa po, buhay kapatiran. Tinatawag tayo ng OFS bilang magkakapatid. Kaya sister, brother po ang tawag, hindi po tayo naglalakbay na nag-iisa. Sa fraternity, natututo tayo magmahal, magpatawad, makinig at maglingkod. Ang fraternity hindi lamang lugar ng meeting. Hindi po tayo magkaka-meeting lamang, magkaka-fraternity lamang dahil po sa mga meeting na ito. Kundi kahit po sa labas ng mga meetings, at pagkatapos ng orientation na ito, tayo po ay magkakasama at magkakapatid kay Kristo. At ito po ay tahanan ng ating bukasyon. Pangatlo po, buhay paglilingkod. Ang isang Franciscan ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Tinatawag tayo upang maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa simbahan at maging sa lipunan. Hindi kailangan gumawa ng dakilang bagay. Hindi po kailangan extravagant lagi. Hindi kailangan bongga. Yung pinakasimpleng pagtulong, pakikinig, pagngiti, pagpapatawad, katapatan sa ating tungkulin ko naman po at nasan tayong profesyon, ay paraan po ng mabuting paglilingkod. At panghuli, pang-apat, buhay na patuloy na pagtugon sa conversion. Hindi nagtatapos ang conversion sa isang magandang retreat or formation session. Araw-araw tayong tinatawag para magbago. May mga araw na tayo nagtatagumpay. May mga araw na tayo ay nadarapa. Ngunit ang mahalaga dito, tumutugon tayo at patuloy tayong bumabangon at bumabalik kay Kristo. At itong tunay na espiritu po ng Franciscan. Ang Franciscan sa makabagong panahon, paano may sasaboy ng Franciscan spirituality ngayon? Kailangan ba natin pumasok ng mga kumbento? Hindi po. Sa tahanan, maging mapagmahal na asawa, anak o magulang. Sa trabaho, maging tapat, makatarung at responsable. Sa paaralan, maging huwaran, kabutihan, paggalang. Sa komunidad, maging instrumento ng kapayapaan at pagkakaisa. Hindi natin kailangan gumawa ng pambihirang bagay. Ang hinihingi ng Diyos po lamang ay katapatan sa maliit na bagay na ginagawa natin araw-araw. Mula po, no, sana po yung session 1, session 2, session 3, kahit maikli, ay ito ay makita nating biyaya po. Muli po, sa susunod po, yung session 4, session 5, at yung mga sa inquiries for mission ay sana po ay masundan po natin. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.